Luto mi o gabi guys. May nindot kuan. Wala naman si Manong ani. Tagaan daw kanta na niya. Piniglag. Paano tinangan? Habang kami ay nagbabalat ng gabi sa ate ko, yung kuya ko naman ay gumagawa ng upuan para kami ay may mauupuan habang kami ay nagbabalat ng gabi. So yun guys, ang sarap talaga magluto ng ganitong klaseng gulay. Ano yung fresh, yung bagong harvest na gulay tapos lulutuin mo. Ang ganda talaga, ibang-iba talaga sa Maynila at saka sa probinsya. So ayan, tinuloy-tuloy namin yung pagbalat ng katawan ng gabi guys. Kasi sobrang na-miss ko talaga yung ganitong gulay. Kasi sa Maynila kasi ibang-iba. Kasi syempre hindi ako makaluto ng ganitong gulay sa Maynila. Kasi alam nyo yung matagal lutuin, palambutin mo pa. So alam nyo yun. So talagang ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito. So yung kuya ko salita ng salita pero seryoso kami ng ate ko sa pagbabalat ng gabi. So ayan guys, pinutol-putol ko na yung katawan ng gabi. So which is nakikita nyo yung laman ng gabi dyan. So hinuhugas-hugasan na namin syempre sa aking ate yung gabi upang malinis ng bonggang-bongga bago lutuin. Sinalang na namin yung ating gabi guys. Andiyan na nakasalang na siya. So, nakakamiss talaga yung ganyang lutuan guys no, sa probinsya. Actually guys, itong bahay na tinitirhan namin dito ngayon sa probinsya, sa kuya ko nabili niya dito. So, pansamantala yung ganitong design. So, ang alam ko babaguhin pa niya yan. So, napakaganda dito guys. Napakalamig. Kasi although siguro kunti pa yung tao dito na nakatira sa lugar na ito. Tsaka napapaligiran siya ng kunting kahoy, mga nyug. As in, probinsya. Maraming nyug dito guys. At tsaka mga mangga, at tsaka mais. Umaga parang plantasyon ng mais dito. So, di mo kailangan mag-electric pan, gumamit ng electric pan sa pagdating ng hapon, mga bandang alas 4 up to 8 AM ng umaga kasi super lamig talaga. Subok ko na hindi ako gumagamit talaga ng electric fan. Sa araw, pagdating ng mga 9 to latan na nato na. Pagdating 9 to 3 PM guys, so kailangan mo siyang gumamit ng electric pan kasi medyo mainit. So ayan guys pala, nagkayod-kayod na tayo og lubi guys ba. So chinik natin guys kung malambot na ang ating gabi. So natapos na pala yung kuya ko sa pagkayod ng nyog. So ang gamit talaga namin dyan guys sa pangkayod ng nyog, ayan, tinatawag namin dito sa probinsya ay kabayo. So, which is talagang ganyan, sinauna po talaga yan, mga ganyang kayuran ng nyog. Kasi dati wala ng machine, hindi katulad ngayon na talagang meron na siyang parang piga, di ba? Pag bumibili ka sa palengke, meron ng pigaan sila. So, dati talaga sa probinsya walang gano'n. So, yan, manual. So, ayan guys, pinigaan na ng ate ko yung ating nyog. So, tinanggalan na ng ate ko. Sus, ayaw, ragod pagbuot ko. Ng sabaw. Eh, di ba ikaw makuyuan eh? Pinakuluan o pinalambutan na natin ng gabi. So, di ba nagulay mi og gabi na mi syempre di na mawala ang tanglad. Nya
sibuya. O kining Ayaw ni sa gulig Sibuyas yung nani kay daw. pait-pait ni siya guys kinahanglan bitsin Doy ra nakahiwa na og bawang, siyempre. gasa nagibutang Solinas. Oh, Ano ni siya guys, ikaduhang tiga sa atong kinagod nga lubi. so amo nang gibutang ang kuan. Ang guys tanglad ba? hugasan pud ko no Para Ato po ni hugasan kay nagmay ning Pasensya na kayo guys ha, dahil pag slow mo pala guys, napindot ko kasi, nawawala pala yung sounds niya. So kailangan mag-ingat talaga guys, pag gumamit ng slow mo. So ayan, hinugasan na ng ate ko yung dilis, dried dilis, para ihalo sa ating ginataang gabi. Kaya ingat-ingat talaga tayo guys sa pagpipindot-pindot. Kasi ako hindi ko napansin. Pag slow mo pala, instead na may voice, nawawala. Tapos minsan, nag-iibang boses, nagboses lalaki. So which is napansin nyo guys na nag-iba yung boses. Hindi ko na siya mabago. Hindi ko alam kung merong pang technique dyan na kumbaga boses babae. Kasi nag-iba siya nag-ibang boses. Nilagay na namin yung hinugasan na dilis, tapos nilagay na rin namin yung tanglad dyan. So, pinagalaw-halo na ng ate. Pinagalaw-halo na ni ate ko yung mga condiments natin sa ating pinakuluang gabi. So, yung ate ko napaka-happy niya. So, nilagay na niya yung mga sibuyas, luya, kamatis, bawang. Pinagsama-sama na niya dyan guys, sabay-sabay na. kay parat-paraton man na siya guys unya na itangad sa kakbukton Ajin mo to ha? Yan, nilagyan na ng ate ko ng, siyempre, mahiwagang bitchin. So, grabe si ate ko maglagay ng bitchin, guys. Ako, pag nagluto ako, konti lang. Pero yung ate ko, bunggang-bungga talaga. Pabrika ata siya ng, Ajinomoto. Pabrika siya ng bitchin, Init akong guys. gagwanta na guys, kay parang di ko madako gyud ni kuan eh. Uy, last man na. last pa na siya. Buot kay Last binali pa na mga siya. bright nang nasa kuan kay makainga unsa man nang ikaduhang tuno niya una. Una-unaan na lang ninyo guys, nga kana siya lapsaw gyud na. Ikaduha na siya. Unsa may pagtuon ninyo guys? Nga mga bright biya ning mananaway. Oh, kuan ni siya gabi. Ang subak. Ang subak sa among ginataang gabi ay dried dilis, sardinas, what else? Ang nilagay namin dyan, nakalimutan ko. So, ayan, pero masarap siya guys, promise. Take note guys, talagang napakalaking difference kapag ang nilagay mo ay yung nyug talaga, as in nyug. Kasi sa Manila kasi guys, yung gata, karamihan, mabibili mo na lang siya sa market. Yung, alam mo yung nasa can, nasa pouch, alam mo yun. Although sa Manila, mayroon namang fresh gata rin na mabibili mo sa palengke. So, pero but mostly sa Manila talaga, ang ginagamit ay yung, ano na siya, ready to mix na. Kumbaga nasa lata or nasa pouches, di ba? So, maganda talaga yung fresh gata ang ilalagay kasi napaka-creamy, delicious, ibang-ibang lasa talaga kapag kapag fresh gata ang ihalo mo sa mga ginataan natin. Kaya ito yung namimiss ko sa probinsya kapag ganitong mga luto. Kasi, kunyari gusto mong magluto ng, ng mga ginataan. So, pwede ka manghingi sa makapitbahay mo, charot.
At punta ka lang sa bukid, manguha ka, mayroong tinatawag na puwak sa probinsya or sa Bisaya, guys. Puwak, ibig sabihin, kukunin mo na lang yun sa may lupa dahil nalaglag yun mula sa puno ng nyog. So, yan yung napakaganda sa probinsya. Yun yung namimiss ko. Na-slow mo ko na naman, guys. Yan talaga mangyayari, guys, kapag napindot mo yung slow mo, no? Kaya kunting ingat talaga kapag nagbibideo kasi talagang hindi ko talaga namalaya na na-slow mo ko pala yan, guys. Dama tuloy sunod, ate ko. manok na subak, anak. Hila, guys. Lingog-ngog ko nun yung magulay tagabi. Go. Nilagay na namin yung sardinas sa ating ginataang gabi. So, itak-tak yung maayo sa akong ate, guys, para walay mabilin. Bigyan namin ng sir. So, yan, nagbukal-bukal na yung ating gabi, guys. At pan ulit. Suyok-suyok. At halo-haloin. Ayan, nag-slow mo. Slow mo na naman, guys. Pasensyahan nyo na yung video ko, guys. My God, pindot pa more sa slow mo. Slow mo pa more. So, kailangan talagang i-mix natin yung ating ginataang gabi, guys, para ma-mix yung ating mga condiments yan sa ating pinakalaman ng gabi. So, para mag-yummy-yummy na yan, guys. Para mix to the max. Mana. Ready to eat na. Oo na siya. Itsura pa lang ng ating ginataang gabi, guys. So, napakasarap na, guys. Napakasarap. Titigan mo na lang yan, guys. Grabe. Titig pa lang, busog ka na. Titigan mo. Kani guys, gabi. Kani ginataang buwan-buwan nga makahatag in taon kini kanam ta nagkabaskog sa lawas taas nga kini buhi. Og abani kami kanunay Ginoo ban ing espiritu ug merito. Kining tanan akong gipangigpasalamatan kanimo Amahang Emmanuel. Pinagi sa imong bugtong anak nga si Kristo nga among manluwas ug manlaban. Amen. Yung nasa plato ko, guys, kunyari, konti lang, guys. Pero nakailang dagdag ako ng kanin. Ayan, guys, back to Manila na. So, nag-drop by muna kami dito ng kuya ko at namimili ng aming uulamin. Sabi kasi ng kuya ko, guys, kain muna kami. Kasi yung flight namin is 11:35 AM. So, hindi pa kami nag-breakfast. So, we decided ng kuya ko ay kakain muna kami bago pumasok sa mismong airport. So, ayan yung ulam namin is ampalaya. Tapos, ano pa ba yung in-order ko dyan, guys? Nakalimutan ko na. So, seryoso muna kami ng kuya ko, guys. Lafang to the max muna kami, no? Seryoso muna kami dyan. Walang pansinan. Lakas ng lumamo itong bayhana, oh. So, ayan, guys. Hindi ko talaga matandaan yung... Natatandaan ko lang, guys, yung in-order ko is ampalaya. Tapos, siya kuya ko yung parang manok ata. Apritadang manok. So, sa akin, guys, hindi ko pala... Dalawa in-order ko dyang ulam eh. Hindi ko pala, ano ba yung in-order ko? Basta ang palaya. Hindi ko ay, parang atay-ata to, guys. Atay-ata yung isa yung in-order ko, isang ulam. So, ayan, seryoso talaga kami kumain. Ang lakas. Ang laki ng subo, guys. Ano, napapansin nyo? Grabe, wala kasi kaming breakfast, guys. So, anong oras na yan? Mga 9 AM na yata or quarter to 10 na kami kumain ng breakfast. So, dahil bago kami umalis, nag-coffee lang kami. So, ayan, guys, andito na kami sa airport ng Butuan City. Morning. Tayo ay papasok na. Ayan yung kuya ko, nagkiningkoy na. Papasok na tayo sa departure. So, ayan yung aming aeroplano. Fly with Cebu Pacific, Charon. So, yun, guys. Paakyat na kami ng hagdanan. So, ayan na si kuya ko. Nauna sa akin. Instead, nabibidyohan niya ako. Ako ang nabidyo sa kanya. Parang siya yung vlogger. Magandang umaga po sa inyong lahat. Po ang department bilang 5J794 patungong Maynila. Kung hindi ito ang inyong tamang
Nakarating na kami sa Terminal 3 sa Manila. So, pindot lang? Ayan na si babae guys. Naglakad-lakad na ba? Palabas na ng airport. Thank you so much guys for watching. Bye. God bless.